I remember yung story ni Joseph. Maganda to eh. Basahin ko sa inyo Medyo lilisan tayo ng konti babasahin ko lang. Maganda eh. Genesis 39 verse 6 to 10. Ang sabi po rito, so he left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance. Taas nga po rito ang kamay ng kamukha po ni Joseph. Mga lalaki po, mga pogi. Mga humble. Sige, kayo na humble. Taas po rito yung mga lingkod ng Diyos, mga lalaki, mga malabot, mga gwapo. Kamukha, kawangis ng Diyos na buhay. Tumayo nga po lahat po ng gwapo rito sa lugar na to. Ang sabi po sa Bible, tayo kawangis, kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng gwapo sa lugar tayo tumayo. Now, listen. Joseph was handsome in form and appearance. Ibig sabihin, hindi lamang daw po siya pogi, makisig at maganda ang katawan. Siguro yung katawan ni Joseph, bulaklakin. Maganda raw eh. And after a time, his master's wife, ayan na. His master's wife cast her eyes. Cast her eyes. Nakita po. Nag-beautiful eyes daw po. Alam niyo, may nakagano, no? Nakita po kung gaano kagwapo si Joseph. Nakita po kung gaano kakisig. Kung gaano kagaling tumugtog. Nakikita, nag-drums, nagbe-bass, nagkikita, nag-piano, kumakanta, tumatalon. Sabi nung babae. Kalagang. Sabi po ng babae. And then, ewan ko po kung meron sa inyong gumagawa nito Sabi po, kasi medyo malalim eh. Medyo, ikukwento ko na lang. Ang sabi po, nung asawa po ni Potiphar, kay Joseph, ang sabi po ng asawa, Joseph, date tayo. Date tayo. Ang sabi po rito, Joseph, let us date. Halika, ano ba rito? She said, lie with me. Magsinungaling ka sa akin? Ayun ba term nun? Sabi po ng asawa ni Potiphar kay Joseph, sumama ka sa akin. Halika. But Joseph said, now listen, mga man of God, mga lalaki, now listen. Sabi po rito, behold, because of me, my master has no concern about anything in the house, and he has put everything he has in my charge. He is no greater than this house that I am, nor he has kept back anything for me except you. Because you are his wife, how can I do this great wickedness and sin against God? Alam po ni Joseph na ito pong babaeng to, hindi lang may asawa, kundi ito po ay hindi born again, hindi po Kristiyano. At wala siyang revelation dito. At kahit meron, hindi pa sure. Kahit ano pong akit sa kanya ng babae. Ang sabi po rito, and she spoke to Joseph day after day, after day, after day, after day, after day. Araw-araw po siyang kinulit ng babae. Araw-araw siyang niligawan ng babae. Araw-araw siyang kinort ng babae. Pero ito pong man of God na to, puri ng Panginoon, ito pong poging man of God na to, kahit maganda ka, kahit magandang hubog ng katawan mo, para sa Diyos ako. Ang sabi po rito, kahit tumingin, hindi po tinignan ni Joseph. Kahit po amuin, hindi po inamuin ni Joseph. Kapag po lumalapit, siya po ang lumalayo. Puri ng Panginoon, ngayon po yung babae, hindi po lumalapit yung lalaki na kayakap na, parang tuko sa babae.
Tapos ang sasabi, okay lang, best friends kami. Best friend kami. Oh, best friend, nakagalang best friend kami. Friend, BFF. Dapat po ang mga man of God po ganyan. Do you get me? Gaano mang ikaw ka-pogi. Alam naman natin, pogi lahat ng tao rito eh. Lahat ng lalaki rito pogi. Tingin kasi yung kanan sa yung kalawa, ang pogi niyan. Sabi ng mga lalaki, nung pagkatingin, ang mga man of God po, ang mga lalaki po, is very, very generous. Generous po dahil hinahayaan po nila na ang Diyos po ang gumalaw, hindi po sila. Alam niyo po ang pagkakaiba po natin. Sa mundo po, ang gentleman, ang ginagawa, ang babae po, pinagbubuksan ng pintuan. Pero po, ang living light Jesus shoot, ang binubukas po nila sa mga babae, Biblia at salita ng Diyos. Ang mga gentleman po sa mundo, ang ginagawa po niyan, pagka may babaeng dumadaan at mayroong putik, yumuyuko po yan. At yung damit tinuhubad, nilalagay ron sa may dadaan ng babae, paling babae, makahakbang. Pero ang living light Jesus shoot po, na lalaki, hindi lang po sa yumuyuko, lumuluhod po siya, sinasama yung babae at sila po yung nalalangin araw at gabi. Ang mga gentleman po, hindi po pinagbabayad ang babae kahit sa kaninong restaurant. Kahit saang date yan. Ganyan po ang gentleman. Talagang kahit magkano pa yan, sige, kahit ilang fishball kunin mo kung bahala sa'yo. Fishball, kikiyam, dagdagan ng kwek-kwek to, manang. Okay. Bigyan pa to. Kahit gaano po yan. Pero pupurihin ng Panginoon, ang mga libre na Diyos po na lalaki, hindi po pinapakain ng babae, sinasama po sa pag-aayon ng 3 days corporate prayer and fasting. Ayan po ang living like Jesus. Kaya nga po unique eh. Pag po tayo nakipag-date, tipid. Fasting tayo. At kapag ayaw mo, hindi ka para sa akin, lumayo ka, tukso. Layuan mo ko. Dapat ganyan po sila sa ibang lalaki pagka may mga lumalapit sa inyo, tukso please. Youth camp ngayon. Huwag kang lumapit niya, amoy mo, ayokong maamoy. Lumayo ka sa akin, nakakonsentrate ako sa Lord. Ganun po. You get me? Now, inuulit ko po sa inyo na maigi. Itong kwentong to, matagal na to 2011 po yan, 2012. Nagkaroon po ako ng girlfriend. Matagal na to ito pong babaeng ito ay talagang kasundo ko po sa lahat ng bagay. Wala po ako sa kanyang revelation, pero po sa lahat po ng kasalanan, magkasundo po kami. Parehas po kaming umiinom, parehas po kaming hinigarilyo, parehas kami nagmamariwana, at kung titignan ko po na maigi ay nahulog po ako sa kanya talaga ng gusto. Not me in the spiritual sense, pero po yung buong katawan ko po. Ay para pong iniisip po, dahil ito ay sobra yung aming compatibility sa isa't isa, siya na talaga. Araw-araw po yun, umiinom kami. Sa CR, sa labas, sa higaan, araw-araw po. At doon ko po nakita yung aking pong sarili na talagang sobra pong down ako. Kitang-kita ko po yung anyo ko po sa akin sarili na parang ang dilim ng mukha ko. Na sobrang layo ko sa will ng Lord sa buhay ko. Pero ito pong babaeng to lahat ang hanapin niyo sa babae, meron siya.
Akala ko po ayun na dahil naintindihan niya lahat ng meron ako kahit na alam niyang anak ako ng apostol, kahit na alam niyang meron akong buhay na ganito. Pero alam niyo po, impyerno po pala ang buhay ko, no? Hindi ko po alam na sobrang layo po ng inatras ko dun sa will ng Lord sa akin. At siya po yung pinaka-last. At dahil po doon po ako nagkaroon po ng turn around. Pagtapos po nun, nung naghiwalay po kaming dalawa, doon po ako nagkaroon ng turn around, doon ko po nakita yung aking sarili, kung sino ako, at kung anong meron ako, kung anong yung mga nagawa ko. Kaya maging lesson po sa inyong lahat yan. Kung talagang ayaw niyo po magpapigil, talagang gusto niyo talaga na merong kasama, mag-antay po kayo. Mag-pray kayo na maigi. Hindi yung bugso ng damdamin at hindi yung pray na nakikita niyo na hinahatid ng puting kabayo. Tapos yun, nakasakay kahit mukhang kabayo, siya na. Mag-antay po kayo na maigi, mag-pray po kayo. Dahil kapag ang Lord po nagbigay, hindi po yung gusto nyo yung pinaka-the best spot, makakatuwag nyo po. At yung bigay nyo po, yung perfecto pong compatibility rate para po sa inyong lahat. Antay po. Hindi yun dahil gusto ko lang, dahil kung anong meron siya. Ang tema po ng ating pong youth camp, redeeming the time. Ang nasa isip niyo po, mag-rapture na, dapat makapag-asawa na ako. No. Inuulit ko po sa inyo, please, wag po muna kayong mag-aasawa. Wag po muna kayong mag-boyfriend, wag po muna kayong mag-girlfriend. Hindi po ako nagmamayabang at di po ako nagmamalaki dahil meron akong asawa. Sinasabi ko po sa inyo, as an experience. Iba po ang buhay ng mga apostol, iba po ang buhay namin sa inyo. Meron po tayong kanya-kanyang tawag. Dahil meron po akong mga narinig. Sabi po nag-asawa na si Apostol John, praise God. Sunod-sunod na to, follow the leader. Ano to, laro? Share ko nga ito nung nag-prayer and fasting nga tayo. Meron sa aking youth na nag-counsel. Hindi ko na sabihin kung saan chapter, Para lang to sa mga wala ron, hindi nakarinig. Sabi sa akin ng youth, Apostle, pa-counsel po, hirap na ako. 3:00 po ng madaling araw, antok na po ako nun. Siyempre, counsel Malay ko ba kung buhay o kamatayan to? Reply po ako, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ang ganda pa ng motibo ko Sabi niya, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, saan ba? Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin, ang number mo, tatawagan kita ngayon. Apostle, sino po ba sa kanila? Sabi niya, ang dami ko pong revelation sa babae. Alam ko po lahat sila, bigay ng Lord. Sino po sa kanila? Hindi po yung hanon. Now, itong ikukwento ko, for the sake lang to ng revelation ko, huwag niyo po akong gagayahin. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang gaya-gaya. Sabi mo, lahat tayo unique. Lahat tayo unique. Nung nag-prayer and fasting po ron sa Hagaytay, bigla pong nagpasulat yung Lord sa akin. Naghatawag po ako ng thank you offering. Last day po yun. Break po namin lahat ng mga youth, 3 days. Nagpasulat po sa akin yung Lord. Sabi sa akin, Lord, anak, isulat mo dyan sa iyong mga kamay na magpapakasal kayo ni Eri. Nung time na po yun, si Eri po, wala dito sa Pilipinas, andun sa Japan. Umuwi. At wala nang tsansang bumalik dito. Sabi ko po, Lord, ikaw po ba talaga to? Sabi niya, anak, isulat mo at mag-thank you offering ka. That was, I think, if I'm not mistaken, June. June po yun, June. Sabi ko, Lord, nasa
Kalagitnaan po ko ng meron ako dito inaayos na mga dapat kong ayusin. Ito yung isusulat ko. Sabi niya, anak, sulat mo. At maghulog ka ng thank you offering. Isabay mo dyan. Hinulog ko po. Alam ko po, nasa isip nyo, sana magpa-thank you offering si Apostol ngayon. Sana magpa-thank you offering siya, isusulat ko talaga to, Lord, lahat na maganda akin. Hindi po ganun sinasabi ko. And then, pagtapos po nun, na naginip ako, nagkaroon ako ng vision. Lahat po, puti. Nakita ko po si Eri naghalakad sa unahan, nakaputi rin ako. Humarap kami sa taong nakaputi. At pagkatingin po namin dun sa may dulo, lahat po ng lugar, maitim. At lahat po ng magkahawak po kami ng kamay, lahat ng lalakaran namin nagiging puti. Sabi ko, Lord, what's this? And then, little did I know, siya na po pala talaga yung babaeng papakasalan ko. Hindi ko po pinagplanuhan. Lahat po ng iniisip ko, lahat po ng ginawa ko, lahat po ng desisyon ko, dati, nasa sarili ko lang palang kagustuhan, ay binago po lahat ng Lord. Inalis niya. And I am not ashamed to say na maging lesson po to sa inyo. Nagmadali po kasi ako. Akala ko po ayun na. At ito po yung naging lesson po sa akin, maging lesson po sa inyong lahat. Mag-antay po kayo ng tamang panahon. Wala po yan sa araw at sa oras at sa bilis ng panahon. Nasa will po ng Lord dyan. Dahil kung nasan po ang will ng Lord, ando po yung perfect timing ng Lord sa ating lahat. Take time. Now, balik na ako dito sa topic natin Join me please in John 14. Now, tingin po sa akin ng maigi. Ang sabi ko po kanina, creation brings what? Transformation. And transformation will deliver us to what? Salvation. Now, kung babasahin niyo po ng buo, yung repentance po ni Haring David, ang sabi po dito, in Psalms 51, verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit with me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold with me a willing spirit. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Then I will teach the wicked your ways, your word, and the sinners I will return unto you. Pagtapos pong nabago po si King David, ano po ang kanya pong naging prayer? Salvation. Nung pagtapos siya pong makaranas ng transformation na bunga po ng new creation, ang kanya pong naging bibig ay salvation. Now, medyo maging seryoso po tayong lahat. Nung naranasan po natin ang Diyos, every encounter we experience in God, inagudulot po yun ng hunger sa puso natin para mas mahalin ng Diyos. Mas mataas po na encounter, mas mataas sa pagmamahal ang ibabalik natin sa Kanya. Why? Dahil yung naranasan po natin na pagdalaw ng Diyos, yung naranasan po natin na nagbago ng buhay natin, talagang umikot talaga tayo. Yan lang, inuulit ko po, hanggat hindi kayo umiikot talaga ng husto, hindi pa nababago ang buhay nyo. Magbibitbit po natin sobrang pagmamahal. Kaya nga po sinabi po ng Lord sa John 14:15, now, you are changed, you are renewed, you are a new creation, you are transformed. Do you love me? And we say, yes, Lord, we love you.
then if you love me, obey my commandments. I'm sorry if something incredible is about to happen. Sabi po sa akin ng Lord isang araw, andun po tayo sa Batangas. Nakaupo po tayo ron, nag-pray po tayo, minsan sa dagat, minsan sa may loob ng kwarto, minsan sa CR, kung saan po tayo kakaabot. Sabi po sa akin ng Lord, anak, marami nagtuturo tungkol sa theology, doctrine. Marami nagtuturo tungkol sa pagsamba. Marami nagtuturo tungkol sa mga evangelism sa healing. Lahat lang yan, maganda. Pero piling-pili ang mga tao nagtuturo kung paano kumahalin. Alam niyo po, umiyak po ako nung umiyak. I said, Lord, paano ka po ba namin mamahalin? Sabi niya sa akin, anak, lahat ng tinuturo ngayon sa mga church, ang dami tungkol sa blessing, prosperity, tungkol sa maraming bagay kakaunlad. Pero nakakalimutan nila ang gusto na maigi. Ituro kung paano kumahalin. Dahil pag mahal nila ako, ibibigay ko lahat sa kanila. Pagka minahal talaga ako ng buong puso, maintindihan nila o yung tawag nila. At susunod sila sa akin dahil mahal nila ako. That is the law of God. If you love me, you will obey my commandment. And you cannot obey without loving. And you cannot love without transformation. You will not be transformed if you are not a new creation. And I said, Lord, paano ko po namin mamahalin? Then God said, then obey my commandment. Sumunod kayo sa akin. Minsan po sa sobrang dami nating inaayos sa buhay natin, kahit na naglilingkod tayo, nakakalimutan na nating mahalin ng Diyos. Mahal natin siya, pero hindi po katulad ng pagmamahal talaga ng talagang una. Ang sabi po sa verse ng Psalms